Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na lagay na ating panahon ngayong araw ng linggo, March 30, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita natin na meron ulit tayong minomonitor na low pressure area. Ito ay namataan natin kahapon, bandang alas 10 na umaga. At ngayon ay huling namataan ito na sa 330 kilometers kanluran ng Cuyo sa Palawan. Samantala, malit pa rin yung tsansa na ito ay maging bagyo, pero yung kaulapan na dala nitong low pressure area ay magdadala ng maulap na kalangitan at malaking tsansa ng mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Mimaropa at ng Western Visayas. Base naman sa pinakahuling datos natin, malit pa rin yung tsansa na maging bagyo itong low pressure area na ito. Mapapansin natin kapag Marso, pinakakakaunti yung mga nabubuong bagyo sa ating bansa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang isang main na dahilan po nito ay dahil hindi pa ganoon kainit yung karagatan dito sa malapit sa ating bansa. Kaya hindi pa ganoon nabubuo yung mga bagyo. Kailangan kasi ng mainit na karagatan para mabuo. Isa yun sa mga mahalagang katangian or sangkap para mabuo ang mga bagyo. Samantala, maliban dito sa low pressure area, makikita ninyo itong mga kaulapan sa may silangang bahagi ng ating bansa. Ito ay dulot ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko at siya magdadala, kitang-kita natin dito yung mga kumpol ng kaulapan dito sa may silangang bahagi ng Luzon, itong Bicol Region, sa Quezon Province, sa may Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. So asahan ng mga kababayan natin sa may silangang bahagi ng ating bansa ang malaking tsansa ng mga pag-ulan. Sa iba pang bahagi nating kapuluan, makikita natin, lalo na dito sa may Luzon, walang masyadong pag-ulan na mararanasan, pero posible pa rin yung mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. At liban dito sa LPA, wala na tayo iba pang minomonitor na potensyal na maging sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dito nga sa Luzon, makikita natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa Mimaropa, dulot ng kaulapan na dala ng low pressure area. Habang sa Bicol Region at sa Quezon Province, inaasahan din natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan, dulot naman ng easterlies. Sa nalalabing bahagi naman ng ating ng Luzon, dito sa may bahagi ng Babuyan Islands, ay maulap ang kalangitan na may maihinang pag-ulan na dulot ng mga northeasterly wind flow. Habang ang nalalabing bahagi ng Luzon, kasama yung Metro Manila, Central Luzon at Northern Luzon ay makararanas ng mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Ang agwat ng temperatura sa lawag na sa 25 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao 24 to 34 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 26 degrees Celsius, sa Metro Manila 25 to 33 degrees Celsius, sa Tagaytay hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi hanggang 30 degrees Celsius. Dito naman sa may Palawan, makikita natin ang malaking tsansa ng pag-ulan. Ito nga ay dulot ng kaulapan na dala ng low pressure area. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands 26 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman 25 to 32 degrees Celsius. Yung Western Palawan, yung Western Visayas at Eastern Visayas ay makararanas din ng mga pag-ulan na dulot ng low pressure area at ng easterlies. Kaya mag-ingat sa mga potensyal ng mga biglang pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ang Central Visayas naman, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Agwat ang temperatura sa Tacloban 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu ay 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Iloilo ay 25 to 32 degrees Celsius. Ang silangang bahagi naman ng Mindanao, ito yung Caraga Region at Davao Region, ay makararanas din ng malaking tsansa ng mga pag-ulan dulot ng easterlies, habang ang nilalabing bahagi ng Mindanao ay medyo mainit na panahon na may mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura natin sa Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga City naman, 24 to 33 degrees Celsius, habang sa Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Kahapon naman, naitala natin yung pinakamataas na damang init or heat index sa ating bansa, partikular na sa may bahagi ng Lawag City, sa lalawigan Ilocos Norte, umabot na hanggang 43 degrees Celsius, na sa danger category pa rin to. At gayon din sa MMSU, sa Batac, Ilocos Norte, ang naitala natin, nasa 42 degrees Celsius. Ito again yung heat index or yung damang init. Sa Metro Manila, nasa 36 hanggang 37 degrees Celsius, yung pinakamataas na heat index na naranasan kahapon. Ngayong araw naman, March 30, inaasahan natin, nasa extreme caution category po ang area ng Lawag City,
MMSU sa Ilocos Norte, sa Dagupan, Pangasinan at Davao City, Davao del Norte. Gayun din, nasa 40 degrees Celsius yung madadamang init sa Bacnotan, La Union at sa may ISU at Tiague sa lalawigan naman ng Isabela. Mag-ingat po no dahil nga sa mainit na panahon, posible yung mga heat stroke at heat stress. Iwasan nating lumabas ng ating tahanan lalo na bandang tanghali na minsan umaabot po bandang hanggang alas 3 alas 4 mainit pa rin yung panahon. Sa Metro Manila naman 37 hanggang 39 degrees Celsius yung inaasahan nating damang init or yung heat index natin para sa araw na ito. Ngayon naman ay wala tayong nakataas na gale warning kaya sa mga maglalayag sa ating mga karagatan ligtas sa pumalawat yung mga sasakyang pandagat malilit na mga bangka sa mga baybayin na ating bansa. Bagamat dito sa may northern section ng Luzon, no, ay nasa atin yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Kaya mag-ingat lalo na yung maliliit na mga bangka. Ang araw natin ay sisikat, ganap na 5:53 na umaga at lulubog, ganap na 6:08 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, at sa ating YouTube channel. At gayon din sa ating website, pag-asa.doc.gov.ph. Ito ay nagbibigay ng ating latest updates sa lagay ng ating klima, panahon, lalo na sa ating mga rainfall information at mga rainfall advisory. At live po na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Happy Sunday po sa inyong lahat. God bless.